Humamo naman kay Mayor Go si Senator Tulfo. Are you willing to undergo a lie detector Yun. test? Ako po ay isang Filipino. Yun lang po. At Maraming lalo-lalo salamat. na po, hindi po ako spy. Masyadong binibigyan ng pansin itong issue ng kay Guo. Hindi na naman nagtugma ang mga salaysay ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa nilalaman ng kanyang birth certificate na inusisa sa pagdinig ng Senado kanina. Handa naman daw sumalang sa lie detector test ang mayor para patunayang totoo ang mga sinasabi niya. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Imbes na malinawan, mas dumami lalo ang tanong tungkol sa pagkatao ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa muling pagharap niya. Hindi po ako nananay ko. Ang ano po talaga ay ano. Alam mo, sa sobrang trending nitong babae na ito, no? Parang nakukuha ko na yung boses niya. Ang ano po, ang gusto ko po ganyan niya. Paano kaya ito nangampan niya? Iboto niyo po ako. Kasi po, pag gano'n ka kayo, wag po. Kuya, wag po. Ganon siguro yung Sa boses joint ito. committee hearing ng Senado hinggil Oo nga eh. Hindi ba kasi tinanong na lahat dito eh. Pati boyfriend niya, tinatanong na. Mula daw nung lumabas siya, na-link na siya kung kani-kanino. Tanong sa kanya, sino ba ang kapatid mo? Ako gusto ko tanong sa kanya, who's your papi? Who's your daddy? Pagtakita ko talaga yun, who's your daddy? Who's your daddy? Tanong ko ng ganyan yan. sa iligal na operasyon ng Pogo sa Tarlac. Sa pagdinig kanina, inusisa ng mga senador ang mga detalye sa birth certificate ni Go. Sa pagbusisi kasi ng mga senador, nadiskubreng may dalawa pa siyang kapatid sa amang si Angelito Go at inang si Amelia Leal. Natanong tuloy kung bakit ngayon lang ito inamin ng alkalde. Alam mo, nakakatakot talaga tong serious mystery case of this lady. Sobrang misteryo ito sa akin eh. Kasi, may kapatid kang in-check. Ano naman? Hindi ko inamin kung sino tatay nanay ko. Ano naman? Ano ba pakialam nyo? And if you are saying na hindi ito Pilipino, abay patunayan nyo sa korte. Hindi yung kaliwat ka. No, sino ba tatay mo? Ano ba ang childhood memory mo? Balita ako, isa pa dyan, yung si Jinggoy, sabi niya, naliling ka daw dito sa isang mayor sa Pangasinan. Mula po yung, nalabas po ako sa telebisyon, marami na pong naliling sa akin, kahit nga po si Banat Bay. Hindi, alam mo, sa loob-loob ko, eto. Sabi daw, baka mayor. Baka daw kasi yung mayor na naliling kay Mayor Guo ang nagha-handle nung Pogo doon sa Bangbang. Bakit hindi yun na ipatawag nyo? Hindi. Sandali. Kung ako ba, kunwari lang, may jowa akong tarantado. Kunwari lang, may jowa akong kriminal. Halimbawa lang may jowa akong mayor tuloy. May jowa akong may kasalanan sa may ginagawang milagro. Bakit ako ang sisisihin ninyo? Yung jowa ko yung gumagawa ng milagro bakit hindi siya ang patawag nyo at tanungin nyo sa kanya bakit ako? Tama, mali? Hindi ko magets Hindi ipatawag mo ito si... Ewan ko ba? Kasi sabi nung iba dyan, kasi about Mayor Alice Go, news in our country, father is coordinator of Joint Office o Spy Agency. Kung yung tatay pala, bakit hindi yung tatay ang ipatawag? Bakit si Mayor Guo? Ipupusta ko sa inyo, ang punot dulo nito, kaaway ito sa negosyo. Negosyo to. Again hindi ko sinasabing wala siyang negosyong Pogo. Sa katunayan, ang sinasabi ko nga, baka nagkabanggaan to sa negosyo. Baka nga, let's just assume. Asumero na rin ako.
let's just assume na meron talaga siyang negosyong pogo. O bakit? Illegal ba ang pogo? Hindi. O gawin nyo, declare nyo munang illegal ang pogo, tsaka nyo usigin yung ali. Yun yung mayor na nasa sabong, hindi kayo nagsasalita. Diba? I mean, against ako sa pogo. Against talaga ako. Sana, sana ang puntirya nito, hindi si Mayor Guo. Ang puntirya nito dapat pogo. Declare illegal ang pogo. Ipagbawal na ang pogo. Tapos ang usapan. Tapos dakpin nyo na yan. Hindi ko magets eh. Anong pakialam nyo kung mayaman siya? Anong pakialam nyo kung may helicopter siya? Ganun na ba sa Pilipinas ngayon? Pag mayaman ka, bebenta ko na yung helicopter ko. Baka mamaya patawag nyo ako, Banat Bay. Vlogger ka lang, di ba? Bakit may helicopter ka? Your Honor, mali po ata dinig nyo. Wala po akong helicopter. Magaling lang ako mag-helicopter. Sabit, Banat Bay, Kasi baka mamaya patawag nga ako eh. Sabi nila, anak ka ng hindi ko magets talaga eh. Parang yung mga, lahat ng akusasyon sa kanya, sabihin mo na, sabihin na natin, sinungaling siya sa mga kapatid, anak, tatay, magulang. Bawal ba maging sinungaling ngayon sa batas? Ngayon, according to the law, you can only file na parang isang kandidato ay hindi ay during dun sa kanyang pagpapasa ng candidacy. Pero pag nahalal na yan, wala na. Kung yan pala ang concern ninyo, bakit di kayo gumawa ng batas na kailangan ng birth certificate pag ikaw ay kakandidato? Di ba? Di ko magets eh. Sheila L. Guo at Siemen L. Guo at isa pang dokumento na Sheila Leal Guo at Siemen Leal Guo. At tinanong ko sa inyo kung mga kapatid nyo sila, ang sabi nyo sa akin, hindi nyo sigurado kung kamag-anak nyo sila. Yan pa. Tatakot kasi ako, baka mamaya biglang, sabi ni Jinggoy, balita ko, may vlogger ka daw na nanliligaw sa'yo, sabi nga nun. Itong vlogger na ito, pinagtatanggol ka sa social media. Alam nyo, Your Honor, wala po nung maraming gusto mag-interview sa akin, lalong-lalo na yung mga banateros. Mga putang na ng mga banateros na yan eh. Araw-araw nagme-message sa akin, gusto akong interviewin. At ito si Banat Bay, gusto pa nga ng exclusive. Exclusive na ba interview at sa Baguio? Magkakape lang daw kami. Sabi ko, pambira. Pwede ba tigilan nyo na yung pagtatanong kay Mayor Guo? Baka mamaya kung ano sabihin yan. Mabuking si Dada. Ba ang sinasabi nyo sa amin? Kaya po, lahat na lang po naging sagot ko po is I don't know, hindi ko po alam. Dahil ayaw ko po madamay na. Dito lalong naintriga ang mga senador. Mayor Guo, kasi kung ako sa'yo, magpa-interview ka na sa amin para mabigyan ka namin ng pagkakataon. Sa birth certificate kasi nila ng mga sinasabing kapatid ni Mayor Alice, nakasaad sa papel na kasal ang kanilang mga magulang. Taliwas sa unang pahayag ng alkalde na anak siya sa labas dahil kasambahay ng kanyang ama ang inang hindi. Sabi nito, boss, question, bakit ang COMELEC pa ang may kakayanang idemanda si Mayor Guo kapag walang kakayanan? Limitado na ng COMELEC, tapos na sila eh. Hindi na sila magdedemanda kung sakaling dinaya yung COC niya. Ang narinig ko sabi mismo ni COMELEC chairman, kailangan may magdemanda. Kailangan may magreklamo. At yung reklamo na yun, alam ko during the candidacy lang yun. At saka hindi lapses ng COMELEC yan kasi wala hong batas. Yun ang sinasabi natin eh. There is no law na
kailangan mo magbigay ng birth certificate, kailangan mong sabihin kung sino yung mga kapatid at tatay nanay mo. Walang ganun. Hindi ko nga makuha kung saan nila hinuhugot to eh. Ano yung puntirya nito? Kung ang puntirya nito ay siya ay spy ng China, bakit hindi nyo kasuhan sa korte? Bakit dyan? Ano ba talaga? Your Honor. Di na niya nakita paglaki. Pero ang nakapagtataka, magkakaiba ang nakarehistrong petsa ng kasal. At least you should have asked your father na bakit ganito. Sabi mo, kasambahay siya. Eh kung kasambahay siya, eh bakit kasal kayo? Your Honor, hindi po kasi namin pinag-uusapan po sa bahay. You should have asked that. Come on, Dad. Hindi kasi alam mo, possible. Ako naniniwala ako, possible naman yan. Possible talaga na may mga ganyang pamilya, lalo na sa mga... Iba kasi yung kultura ng Chinese eh. Very strict. Meron ako, hindi to biro. Meron ako mga kilala pang Chinese. Hinaayaw nila na yung asawa nila hindi Chinese. Ito, feel Chinese na ho ito mga Filipino-Chinese. Parang ewan ko, parang ang dating sa kanila, yung kayamanan nila para sa kanila lang. Ayaw nilang i-share sa hindi Chinese. May ganun eh. Anong nangyari nga, ang sinasabi kasi ni Mayor Guo, parang, alam mo na disgrasya. Siya ay resulta ng hindi magandang relasyon. At bakit ganyan ng kasi tapos i-declare sa birth certificate na kasal. Kasi nga, para hindi ang dating kay... Hindi, eto tanungin ko kayo. Kayo ang sumagot. Common sense, kayo ang sumagot. Hindi ko pinagtatanggol. Posible ba sa birth certificate yung hindi kasal ay i-declare mong kasal kasi ayaw mong maisip nung anak mo na illegitimate siya? Tanungin ko kayo, is that possible? O hindi possible yon? Diba? Hindi po, posible po ba na pikiin na lang yung marriage certificate o di kaya, baka naman di kailangan ng marriage certificate para lang ayaw mo kasing makita nung anak mo na siya ay anak ng isang katulong at na nabuo siya habang naglilinis ng banyo. Hindi, alam mo, this is the truth eh. Alam mo yun, this is a very sad. Kaya nga naiintindihan ko yung kalagayan niya eh. Kasi yung nangyari sa kanya ay hindi maganda. Kaya niya itinatago. Nagagets nyo? Nadali siya. Yung nanay niya nadali. Linisin mo yan, yung ayun pa sa sulok. Ayun pa, sa ilalim pa, doon pa sa ilalim. Yuko pa. Tama, mali. Hindi, ito binubuksan ko lang yung isip ninyo that this is true. This is something na kahihiyan, especially for you. Kanta pala. Especially sa Chinese culture. Kasi nga, hindi Chinese yung Kasi may mga ganyan akong Chinese na friend eh. Talaga nga namimili pa yung magulang. Hindi ako akala ko noong unang panahon lang yun eh. Meron pa rin pala hanggang ngayon. May kaibigan akong ganyan, iyak ng iyak eh. Kasi gusto, pinipili nung mga magulang niya. Hindi naman niya gusto kasi mga Chinese din. Sabi ko nga, hindi. May ganyan pa pala, lumayas ka na dyan. Kaya nga, bakit sinabing married? Kasi nga, ayaw mong paalam dun sa anak mo na ikaw ay isang anak na galing sa disgrasya. Yun ang dahilan kung bakit pinalagay nung tatay niya na married sila doon sa birth certificate. Is that not possible? Hindi, kayo sumagot. Hindi po ba posible yun? Ako, ayokong manghusga. Kayo sumagot, hindi po ba posible yun? Na kaya lang sinulat nung tatay niya na married sila para hindi mapahiya yung anak? Na siya ay anak ng isang longkatuts? Tama, mali. Kayo.
Hindi, ako diretsuhan ako dito para lang ma-realize nyo kung saan nanggagaling yung babae kung bakit hindi siya makasagot ng diretso. Kasi masakit sa kanya yun eh. Nakikit so, masakit sa kanya yun. Inuungkat nyo pa. Sino dito ang namolestya ng akla? Gusto nyo ulit-ulitin ko pa yung ginawa sa inyo ng akla? Sigurado ako i-deny nyo yun. Tama, mali. Sino dito? Pakitaas nga yung kamay ng namolestya dito ng akla. Pagtanungin ko kayo, sinukat ba ng akla yan? Anong unang ginawa? Kumanta ba siya o binax out ka? Hindi, nagigets nyo? So ikaw, syempre, i-deny mo. Kasi nga, ayaw mo maungkat, masakit sa'yo. Masakit sa'yo yun eh. Kaya hindi ko mag-gets talaga. Kasi kung meron talagang illegal na nagawa, bakit hindi na natin kasuhan sa husgado? Bakit parang piyesta dito? Sa bagay, trending ito si Guo. Give me a break. Yan po yung truth. Hindi po namin pinag-uusapan. Nakita mo Dahil lang ang sa birth hindi certificate nagtutugmang mga sagot ni Bo, ang lalong pangalan lumakas sa ang birth hinala ng mga certificate. senador. Tingin nila, posibleng hindi Yung tatay talaga ko po, totoo ang mga meron po siyang sinasabing birthday magulang po ng dito sa alkalde. Pilipinas at may- Tatay niyo po ba ay Chinese? Tatay ko po ay Chinese. Kung siya ay Chinese, yung tatay niyo, bakit kaya ang sabi sa birth certificate mo na ang tatay mong si Angelito Guo ay Filipino? Bakit ganun? Your Honor, yung Angelito po, yan po yung Filipino name po ng tatay ko. Pero yung citizenship po yung tinatanong ko, Mayor. I had this check po eh. And the Chinese national cannot have two citizenships. Ayaw ko po magsinungaling. Ang tatay ko po ay Chinese at hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate ko po. Ito nga hindi ko mag-gets eh. Kung nagsinungaling sa birth certificate niya, tanungin ko kayo, siguro po ba yun? Hindi. Pagkasilang niya bilang baby, nurse, akin na yung birth certificate ko. Magsisinungaling ako sa birth certificate ko. Akin na, pipirmahan ko. Oh, tatay ko, Ilocano. Nanay ko, Pampanggenyo. Ako ang gumawa niyan. Sino ang gumawa ng birth certificate niya? Sino? Di ba yung tatay niya? Ba't yung tatay niya patawag nyo? Kung may mga pagsisinungaling doon, may mali doon sa birth certificate, bakit siya? Nung pinanganak ba siya nagsulat niyan? Una nang sinabi ni Mayor Go na tatay niya mismo ang nagparehistro sa birth certificate. Oo, patawag niya yung tatay niya. Buhay pa ba tatay nito? Hindi ko alam ha. Hindi ko kasi narinig kung buhay pa eh. Kung buhay pa, yun na ipatawag nyo. Kung patay na, hukayin nyo. Tanongin ninyo. Niya. Ito raw mismo ang naglagay ng mga personal na detalye ni Mayor Alice. Pero base sa fact-finding ng Philippine Statistics Authority, walang birth o kahit marriage record ang mga di umano'y magulang ng alkalde. Birth certificate na ito, pwede ba nating sabihin defective or invalid? Mali-mali information eh. Maaring rin po nating pag-isipan po na marami pong irregularidad. Kasi in-explain ni Roque yan eh. 'Di ba? Na ang presumption pag ikaw nandito sa bansa na to ay ikaw ay citizen ng bansa na to. Ang magpapatunay na ikaw ay hindi citizen ng bansa na to ay hindi ikaw. Yung kung sino man yung magki-question sa iyong citizenship, sila ang magpatunay. Hindi ko nga alam kung ang kini-question dito citizenship o yung pogo, iba-iba na eh.
Ano ba talaga ang problema dito? Hindi natin maintindihan anong punot dulo nyo dito. Makulong siya? Anong kaso? Para lang may hearing. Oo nga naman, tama nga naman. Tama yan. Para bida-bida si Ontiveros. Tama. Dito sa birth certificate na to. Sa kabila ng mga questionableng detalye sa pagkatao niya, iginiit ng kampo ni Mayor Go na hindi totoo ang mga alegasyon laban sa kanya. Wala raw silang dapat patunayan. Wala na siya ibang passport. So now, the burden of proof transfers to the accuser. Napatunayan nila na peke yung mga hawak naming dokumento. Yung kanyang birth certificate, yung kanyang passport, ilang beses na po yun na-renew. Alika na, Mayor Guo. Pag-usapan natin yan. Ganito kaya magsalita talaga ito kahit sa personal? Hindi, na-intriga lang ako. Wala siyang Chinese passport according to her, Kaya nga bakit hindi tanungin sa sa China? Nado naman ang PSA na madaling makakuha ang kahit sino ng birth certificate dahil pinapayagan nila ang late birth registration. Katunayan, may mga nahuli na silang foreigners na nakakuha ng Philippine passport gamit ang dokumento ng PSA. Tingin tuloy ng mga senador, may sindikato sa loob ng ahensya. Ang ugat nitong lahat ay PSA. Kung may sindikato sa mga ahensya ng gobyerno, at siguradong meron, kasi paano naman magkakaroon ng mga pekeng birth certificate? Paano magkakaroon ng authentic Philippine passports? Tinanong din si Mayor Go kung marunong ba siyang magkapampangan. Inamin niyang hindi siya ganun kagaling kahit sinasabi niyang sa Tarlac siya lumaki. Puro raw kasi Bisaya at Tagalog ang mga kasama niya sa farm. Pero inamin din na Mayora na marunong siyang mag-Hokkien na dialekto ng China at nagpasample pa nga. Chokching. Continue. Maklik lang, mok, blak, lak, klik, lok, lok. Nghe xã ổ. Nhạc lạc bộ, blak, blak, lang, Hindi, may nakita ko sa TikTok Ito isang commentator sa TikTok, nung pinakinggan niya yung mga Chinese, hindi dito hindi yung pag-Chinese niya dito sa Senate. Sa mga ibang mga lumang video nito, nag-Chinese to, at sabi nung Chinese na nag-interpret, magaling siya mag-Chinese pero hindi local yung pagsasalita niya ng Chinese. Gets nyo? Ibig sabihin, hindi siya natural, alam mo yun, kare, pag Pilipino, yung Amerikano nag-Pilipino, masasabi natin, uy, galing mag-Pilipino. Pero ang punto niya, hindi daw Pilipino. Parang ganon. So ito, sinasabi ng isang Chinese na nakita ko sa TikTok, ang punto niya, hindi Chinese, local Chinese. Yun, hindi native Chinese. Napanood ko sa TikTok Hindi ko lang makita ko saan sa totoo lang, ako naniniwala ako, ang punto niya, pabebe. Yun. Prove na yun. Yun yung accent niya. Mergo, baka lalo ka hindi magpa-interview sa amin, Hindi. Si Philippine lang. My father is from China. I am not a Chinese. I am a Filipino. Para matuldukan na ang mga agam-agam, may hamon naman kay Mayor Go si Senator Tulfo. Are you willing to undergo a lie detector test? Yes po, Your Alam mo, dapat talaga dito kay Tulfo. Ako hindi ko naman siya inaano. Anyway, mahilig naman siya magpa-lie detector test. Bakit di niya gawing batas yan? Yung lie detector test. Di ba? Honor. Matapos ang pagdinig ng Senado, giniit ng Mayora na hindi siya espiya ng China. Ako po ay isang Filipino. Yun lang po. Maraming salamat. Lalo na po, hindi po ako spy. Nagbabalita mula sa frontline. Ayaw mo kasi kaming kausapin, Mayor Guo kung kinakausap mo sana kaming bahala sa'yo. We got you. Kami na bahalang pag-usapan natin yan. Malalaman ko kung spy ka. Sabi ko sa'yo, pag ako nakausap mo, lahat ng sikreto mo malalaman ko. Favorite mo.
ang favorite food mo, yung mga paborito mo kinakain, favorite na pastime mo. Joke lang po, ah. Fernandez, News 5. The next performance will start momentarily.